Magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung Duck Girl ng Bukidnon. At mag-update na naman po ulit tayo sa mga alagang seo natin. Ngayon po ay ika-18 days na po ng mga alagang seo po natin mga kabebe. At yun nga ay may pag-uusapan nga tayo tungkol po sa free range area or ipapastol natin yung mga alagang itik natin na nangingitlog or yung mga itik natin na seho. Ano ba yung mga problema or mga krisis dito pag ganitong free range area po ilalagay natin itong mga alagang itik natin. At ito po yung mga pag-uusapan natin mga kabibi. Hindi na lang din po yung puro goods na lang din po kasi ito din po yung isang naobserbahan po natin pag ganitong free range area po tayo is meron po talagang krisis. Hindi po ibig sabihin na free range nakakatipid tayo, pinapastol lang po yung itik natin is good na po yun. Yes, good na good po yun. Kasi nga maganda talaga yun na ipastol yung mga itik natin. Kasi maliban doon, lalo na pag nangingitlog is sobrang tipid. Tas malaki talaga yung mapipira natin. Ganun talaga, real talk talaga yun. Kaya mas marami gusto na magpastol sa dahilan nga po is mas madali yung pera, easy money kung sabihin nila. At yun nga mga kabebe, andun na tayo sa good side. Dito naman din po tayo sa bad side. Yung crisis area or nasa critical area. Yun yung mga pag-uusapan natin. At yung katanungan ni ma'am. Yan din po yung katanungan ni ma'am. Yan po. At sasagutin po natin ang tanong mo ma'am. At ito nga po yun mga kabebe. At yun na nga po mga kabebe ay pag-uusapan nga natin yung critical or crisis po ng ganitong free range or ipapastol po itong mga alagang seo natin. So ngayon po mga kabebe, mag-uumpisa po tayo dito sa area kasi dito sa dry area. Kasi nga ito talaga yung realidad nga po mga kabebe. Pag ganito pong plano mo po magsimula sa mundo ng duck farming, tas gusto mo magsimula sa seho, ayaw mo magsimula sa RTL, pwede din naman yun mga kabebe na magsimula ka sa mga SEO. Pero number one po talaga na titignan po natin is yung area na paglalagyan po ng mga alagang SEO natin. Dahil nga po mga kabebe, pag plano mo talagang pumasok sa mundo ng duck farming is tignan mo talaga number one yung area na paglalagyan mo. Katulad po nung nangyari sa akin ngayon, nung nag-order po ako ng mga SEO, is late na po na naisabi na maitutuloy daw yung cut off or yung schedule po ng tubig ng 15 days. So hindi ko na po yun mababawi kasi nga nai-order ko na po yung mga alagang SEO natin. So ipinagpatuloy ko na lang. At yun yung nakita ko ngayon na krisis po talaga. Hindi po madali na may mga SEO kang aalagaan tas medyo marami-rami. Tas ang problema mo is yung area. Nakikita mo naman po yan mga kabebe. Ganyan po kalalaki yung bita ng palayan dito dahil nga po ay walang tubig. Pag ganitong walang tubig mga kabebe, hindi po talaga mabubuhay itong mga alagang SEO natin, lalo na po ay balak po natin itong free range. Pag ikulong nga po din ito mga kabebe, maganda din po yun, walang problema doon. Depende pa din sa iyo mga kabebe kung hanggang kailan mo ikukulong itong mga alagang SEO mo. Pero ang pinakamaaga po talaga mga kabebe na pwede natin ilabas itong mga SEO is nasa 7 days. Pwede na po natin sila ipagala para masanay sa area na kumain po ng palay. Ito din po yung isang maganda mga kabebe sa dry area is pwedeng kumain itong mga alagang itik natin na limitado lang ang oras. Pero yun nga po mga kabebe, limitado lang talaga yung oras. At dahil nga doon mga kabebe, gusto mo magsimula sa mundo ng duck farming, is hindi po talaga madali. Kasi nga hindi po natin titignan yung good side na maibibigay sa atin ng area or pastol. Kasi nga ay may tendency po talaga mga kabebe na hindi po talaga 100%
na maganda ang resulta sa pag-aalaga ng itik, lalo na pagpastol, at ganito po yung area, yung walang tubig. At yun nga po mga kabebe, kung gusto mo talagang pumasok sa mundo ng duck farming, number one talaga na titignan mo is yung area mo. Maganda ba yung area mo? Kung mag-order ka ba ng itik, maproprovide ba ng mga alagang itik mo yung pangangailangan nila? Tapos yung kung magsimula ka din mga kabebe is magsimula ka lang muna sa konti lang po, maliit lang po. Kasi nga, ito nga yung sinasabi ko previous post ko po sa mga post ko dati na wag po tayong magsimula sa maramihan. Kasi nga po ay malaking problema yon, lalo na po ay nagsisimula pa lang tayo at first timer po tayo at kulang po tayo sa idea. At ito nga po mga kabibe, ito nga po mga sinasabi ko ay makatulong ito sa inyo, pero yun nga po ay ito ay base lang po sa experience ko at disclaimer lang po sa mga dekada na din pong ito po pumasok po sa mundo ng industriya sa pag-iitik. At ito nga po mga kabibi, ito nga po yung number one na problema natin pag walang tubig. Yan po, ganyan po yung mangyayari sa mga itik natin. Maluluto po sila. Alam nyo ba mga kabibi kung ano ang maapektuhan itong mga alagang seho natin? Tas yung pag-aalaga din po ng seho mga kabebe, marami din po tayong mga disadvantage kumpara po sa ikukulong natin yung mga alagang seho natin. Yun din po yung isang problema, yung area, yung palipat-lipat po tayo. Kung saan yung ani ay andun din po tayo. Iba't ibang area po yung napupuntahan natin. Naghahanap tayo ng area kung saan na naman tayo pupunta. Tapos magre-renta tayo ng sasakyan para isakay itong mga alagang itik natin. Kung may sasakyan ka, goods talaga yun na magnegosyo ka ng katulad nito. Kasi nga, kung may area sa kabilang barangay, pwede po natin maitawid doon. Pero yung problema is, kung wala tayong sasakyan, yun yung problema po mga kabebe. Yun nga, laging kong sinasabi, pag ganito nga po talagang free range or pastol po talaga yung hanap natin, ito po yung mga critical or crisis po. Lalo na po ay, number one po talaga is yung wala pong tubig yung area, tas wala ka man lang pagkuhanan. Okay lang sana mga kabibi, advice ko sa iyo pag ganitong free range area yung gusto mo is sana ay may baon kang water pump, kasi in case of emergency is may mag-supply sa iyo ng tubig o ipang-supply sa mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabibi, kahapon nga is nga may water pump nga po ako, kaso lang is isa lang po yung water pump ko. Tas dalawa kasi yung itik ko may nangingitlog kong itik, tas itong mga seho. Dito po tayo nakapokus sa seho kasi nga ay masyadong sensitive po ito sila. At yun nga po mga kabibe, kahapon nga ay masyadong mainit kahapon mga kabibe. Wala po tayong water pump, kundi ay yung water pump na yun pa yung tubig na ginamit natin nung unang araw na dumating tayo dito. So kahapon is nagka-problema po tayo sa sobrang init po, is nalagasan po tayo ng 3. Hindi po yun dahil sa gutom o rano, dahil po yun sa init mga kabibi. May mga alagang itik talaga tayo na hindi po talaga nila kaya yung protektahan yung mga katawan nila. At natural lang yun mga kabibi, wag po tayo maghinayang kasi nga ay ganyan talaga sa mundo ng duck farming. Hindi lagi good ang ihatid sa'yo, kundi may mga peligro or mga na darating talaga sa'yo, at dapat kaya mo yun i-handle. At yun nga po mga kabebe, ito nga din po yung isang krisis, pinaka-krisis talaga mga kabebe, is yung walang tubig tas wala pang mapastulan. Yun yung problema pag ganitong free range area. Kaya nga po mga kabebe, ito talaga yung pinaka-critical area na masasabi ko. Kasi nga ay kung wala talaga tayong mahanapan na paglagyan itong mga itik natin, malaking problema yon para sa atin na umaasa lang po tayo dito sa area. Kaya number one po na titignan nyo pag magsisimula kayo sa mundo ng duck farming, tignan mo muna yung area na paglalagyan mo. Kung
nag-order ka ng 1,000 itik, tapos sa isip mo kaya ito ng area mo, di go, walang problema. Kasi pag may tubig mga kabebe yung area mo, bagong ani dyan sa area nyo, good na good po yan, yung 10 hektarya. Example lang ito ha, sa mga mangiitik na alam nila, ito ay example lang din po para sa akin kasi nga ito nga po ay karanasan ko din. Mga 10 hektarya mga kabebe, nasa 1,000 heads mong itik, okay na dyan. Pwede na sila dyan mga mag-isang buwan, 3 weeks or ganun, pwede na yung mga alagang itik natin dyan as long as may tubig po yung area. Tapos yun po mga kabebe, pag ganitong nagpapastol ka po talaga ng itik, kailangan mo talaga ng tao. O pwede din na ikaw mismo mag-handle. Ako kasi mga kabebe, may mga tao kasi akong nagbabantay dito sa mga alagang itik ko. Kasi nga hindi naman po pwede na isa lang magbantay dito kasi nga medyo marami-rami din itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, advice ko nga sa iyo kung magsimula ka is magsimula ka muna sa maliit. 500 heads to pababa. Kasi nga ay hindi po natin alam kung paano talaga yung takbo po ng pag-aalaga po ng mga seo. At yun nga mga kabebe, naririnig nyo ba yung boses po ng mga alagang seo natin? Yan po yung boses po nila yan. Kasi nga po mga kabebe is gutom po yung mga alagang itik natin. Meron po tayo ngayon papakain sa kanila mga kabebe, kaso lang ay ipinastol ko na sila muna ngayon, hindi ko muna sila pinakain agad-agad kasi nga ay mamaya pa darating yung water pump ko. Tas yun nga, hindi na natin ito maipapastol mamaya pag sasapit na yung sikat ng araw kasi nga pahirapan na tayo sila pakainin. Mas malaking problema yun mga kabebe. Yun yung problema talaga mga kabebe pag ganitong ito mga seo mo. Yan po, tingnan nyo. Ang lalaki po ng butas mga kabebe, tas ganitong malalaki yung biak po ng area mga kabebe, ay dahan-dahanin nyo lang po na itulak itong mga alagang seo natin kasi nga ay maiipit sila at baka kanabitang mapilayan pa itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, yun talaga yung number 1 na problema po sa pag-aalaga po ng ferens pag walang tubig yung area nyo. Kaya nga yung ibang mangitik is pag wala ng harvest sa area nila ay pinupultry na lang nila. Pero sa akin kasi mga kabebe, sa side ko kasi is pag tapos na dito na ani is naghahanap po talaga ako sa ibang baryo, ibang lungsod. Inililipat ko talaga itong mga alagang seo ko. Hindi po talaga ako naglalagay sa isang area or pagkatapos dito ay ikukulong ko na. Hindi po ganun ang ginagawa ko mga kabebe, kundi ay palipat-lipat po ako ng area. Yun po yung mga disadvantage po ng pag-aalaga ng itik. Ito po yung crisis kasi nga ay hindi po tayo naglalagi sa isang area. Yun din mga kabebe, nasa sayo na din po yun kung itong mga alagang itik mo is pagkatapos ng area dito sa inyo pa is ikulong mo na. Walang problema yun, depende pa din po yun sa diskarte mo. Sa akin kasi mga kabebe, malabong ikulong ko po itong mga alagang itik ko sa kadahilanan po ay medyo marami-rami kasi sila. May nangingitlog po tayong itik, tapos may ganito pa tayong mga seong inaalagaan. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung tanong ni ma'am, yan po. Tanong nga niya ay kumakain na ba daw ng palay itong mga alagang seo natin. At yun nga mga kabebe, sa 18 days nga po ng mga alagang seo natin ngayon is yes po ma'am. Thank you po pagsubaybay po sa channel ko po. Salamat po kasi nga sinusuportahan nyo yung katulad kong baguhan pa lang po dito sa mundo ng duck farming. At yun nga po mama, ito po yung may sasagot ko ma'am. Yan po, nakikita nyo naman po ma'am na ito mga alagang seo po natin ma'am is nag-change feeding po ako nung hindi ko pa po inilabas sila ay yung feeds po nila na dos kasi medyo malalaki na, kasing laki na din po ng palay ay nagmix po ako noon. Kaya nga po ma'am na paglabas na po nila dito sa area is alam na po nila kumain po ng palay at ngayon po na naipapastol na po natin itong mga alagang seo natin. Wala pong problema kung hanggang kailan nyo sila papakainin ng feeds, walang problema yun kung gusto nyo talaga na maganda yung pundasyon. Pero yun nga sa akin nga po ay
50% organic nga tayo, 50% din feeds, kasi nga itong mga alagang seo natin, hindi ibig sabihin po na ipinapastol natin ay iasa na lang din po natin dito sa area yung pangailangan nila, kasi nga katulad nga nito, siguro nga po kung dito na area is matubig, wala po talagang problema na hindi na natin sila pakainin. Kaso is kulang nga po yung panahon na ilalagay nila dito sa area na makahanap sila ng pagkain, kasi nga sa init po ng area. At yun po yung katanungan nga ni ma'am. Sana nga po ma'am ay nasagot ko po ng maayos itong mga tanong nyo po. At yun nga po, kung ano po yung mga katanungan nyo, is free po kayong mag-comment dyan. Negative or positive ay tanggap ko po yun. Mas maganda po yung may negative din po kayong sabihin, para naman po ay may apply ko din po dito sa mga alagang itik ko po. At sa mga baguhan pa lang po, may mga videos din po tayo dyan. Kung gusto nyo magsimula, ay pwede nyo tignan yung videos natin. May mga idea at tips tayo dyan. At yun nga, lagi kong sinasabi na kung mag-alaga man tayo ng mga seo, is maganda po talaga na magsimula po talaga tayo sa maliit, konti lang, para pag-aralan mo kung paano talaga aralin lahat ng galaw po ng mga alagang itik natin. Kasi nga ako nga po ay patuloy pa din po tayong nag-aaral, kasi nga kahit araw-araw na tayong andito sa area, is kulang pa din po yung mga karanasan natin, kasi marami pa pong darating, lalo na po at free range nga itong paglalagyan natin. At ito nga lang po mga kabibe, ito lang muna yung imamarites ko sa inyo. Sana nga po ay suportahan nyo pa ulit yung videos ko po. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!